Magandang araw po at purihin po ang Panginoon. Dito lang po tayo sa isang panibagong video natin kung saan ito na po yung Bakit Bulahan si Ed Lapis Part 3. Okay, same preaching pa rin po niya of legal age na siya. Tapos, ito, ang focus ni Ed Lapis dito ay siraan si Yahweh. Sorry po kasi marami po akong trabaho kaya mabagal po ako mag-upload. Tapos wala naman po akong mga editor na ganyan. Okay, so dito sa part na to, nung preaching niya, ito yung gusto niyang patunayan. Yung L yun ay proper branded name. Or sa term ko, specific name. Okay? Yung Elohim, yung generic title translated as God. So kapag God lang, general name. 'Di ba? Like tao, doktor, teacher, sundalo, 'di ba? Yung mga title, general, yan, generic title translated as God. So, yung Elohim, pwede mo siyang gamitin kahit saan. Okay? Yung Elyon, na-translate lang daw siya as God in some Bible translation. Pati yung Elyon Elohim, na-translate lang daw as God. Okay? Ngayon, para kay Ed Lapis, again, linawin lang natin, Elyon is the real name of God. Elyon, Elohim are just translated as God. So, ang pinapalabas siya dito, nabura daw yung meaning. Nabura, nawala, nakalimutan na natin. Tapos, yung pinaka-name ni God ay nalimot na dahil sa maling translation or iba't ibang translation. Kaya lang mali po to. Okay? Bakit to mali? Una po, yung L is, sabi ko nga, is the generic name or general term for God. Actually, guys, panoorin nyo na lang uli yung part 2 kasi dun ko in-explain lahat. Okay? So, makita nyo din yung mga binigay kong examples ng Bible verses kung saan ginamit yung L or Elohim for other gods. Okay? Ngayon, never pong ginamit yung Yehovah o yung Yahweh to address other gods. Hindi po yun ginamit. Okay? Actually, sa Bible, marami pong titles si God. Yung names niya, actually, karamihan doon, titles niya. Amen. Halimbawa, ang L is God, di ba? So, halimbawa, sinabi natin na Elkanah. Pag sinabi natin Elkanah, God jealous or jealous God? Kaya lang. May na kayo mag-chat. Hulong. Okay. Elkanah, God jealous, jealous God. Elroy, God my shepherd, or God shepherd. El Gibor, God mighty, or mighty God. El Olam, God everlasting, or everlasting God. El Shaddai, Almighty God, or God Almighty. El Hayai, God my life. El Emuna, God faithful, or faithful God. El Elyon, God Most High. So, kung papansin nyo, lahat may El, no? Kasi nga, general name ni God yan. Tapos, kung papansin natin yung second names, those are description. Description po yung mga yan, mga kapatid. Now, dito, tapos, kung titignan nyo, basta sinabi niya na lang na ito yung general name of God. Pero wala siyang pinakita na evidences sa Bible, as in sa Hebrew Bible, na nagpapatunay na yung specific name is Elyon. Which is different sa ginawa natin doon sa part 2 kasi pinakita ko po sa inyo na in the Bible, in the Hebrew Bible, never ginamit yung Yehovah or yung Yahweh for other gods. Para lang talaga yun sa Diyos ng Israel. Amen? At dahil doon, nalalaman natin na ito yung pangalan ng Diyos. Then Elyon is just one of the description of God or just one of the name of God. So dito, yung proper branded name daw is Elyon, which is wrong. Okay, now, aralin natin yung word na Elyon. Actually dito, sa, pag tinype natin to Most High, equivalent to sa Supreme, di ba? Or highest, di ba? Supreme, or pinakamataas. Ngayon, try natin to sa Google. So, pag type nyo lang po sa Google, English to Hebrew, may lalabas po dyan, English tapos Hebrew. Type nyo po dun sa may English is Supreme. May lalabas na po dyan yung Elyon. Ayun, no, kitang-kita natin, no. Meron tayong ayin, tapos meron tayong lamed, yod, tapos meron tayong wow, tsaka
nun, yung pinakadulo. Okay, so kitang-kita po natin yan. Tapos, ayan, pag tinignan po natin yung Elyon, dito, magkaiba lang, yung Elyon dito, magkaiba lang yung ano nila, yung likod nila. May konting pagkakaiba, pero pag tinignan nyo yan, similar din po yung pagkakabigkas. Yan, kung titignan nyo yung sa may medyo malaking, malaking LL yun. Ang ginamit po dito, ito lang example lang to, okay? So, yung ginamit po dito na likod doon sa ayin is chere. So, pag sinabi yung chere, I or E, okay? Ayun po yung ano niya, yung pronunciation niya. E or I. Pero, or A, parang ganoon, A. Kaya L to, okay? So, yung I naman po, makita natin, meron siyang segol. Okay, kaya E pa rin yan. Tapos, sa mga mag-aaral ng Hebrew, ako kasi inano ko na lang eh. Pinagsama-sama ko yung E tsaka yung A. Ganun. So, yung, para madalian tayo, yung ayin, segol, E rin po yan. Different symbols, pero similar sounds. Actually, may mga nga dyan eh. May mga nikod na debatable na eh. Yung mga modern Hebrew scholars, di na rin nila alam ano yung pinaka pronunciation niya, kung long a ba, short a, etc. Especially sa mga sa vowel. Anyway, yan, doon naman sa Lamed, doon pa rin tayo sa malaki na example ko. Ang ginamit naman po dyan ay yung shva. Okay? Then, kung papansinin niyo yung wow, meron siya doon sa pinakataas na small lang, yung single dot. Okay? Ang tawag po dyan is kolam. Okay? Pag nilagyan po ng kolam. Since nakakonect siya dun sa sa wow, kolam malay. Okay? O sound po yan. Kaya, kung babasahin natin, LL yun. Okay? LL yun. Ngayon, doon naman doon sa Google Translate, yung ayin dyan, segol pa rin siya. Tapos, yung lamed nakakiri. Yung small dot naman sa ilalim. So, ang sound yan is E or I. Tapos, may yod tayo. Then, yun, meron po ulit tayong kolam. Okay? May kolam malay ulit po tayo dyan. So, ito dito, Elyon doon sa malaki. Okay? Elyon. Actually, yung etong shva, o kaya may times siya silent. Sometimes silent siya. Kaya pwede natin siyang basahin na L, yun. Okay? Doon naman sa Google Translate, naman po yan. Since, siya, Kiri, Elyon. Elyon. Ganun. Pero anyway, sa po kasi, itong likod, lang yan eh. Beginner guide. Ngayon, kaya kapag nakita nyo, kumare, biglang may Hebrew word, tapos wala siyang likod. Na yun, na po yun, pang professional na yun. Kumbaga, sobrang familiar na sila sa words. Hindi na nila kailangan ng likod. So, at the end of the day, tatanggalin yung mga nikods na yan. Okay? Yung ayin, lamed, yod, wow, tsaka nun. Anumang nikod, may times iba. Depende kasi sa sa dialect nila, nag-iiba yung nikod eh. Pero yung mismong word dyan, mismong letters na nandyan, ayun na po yun. So, yan? L yun. Okay? Yung meaning ng supreme ay L yun. Pinakamataas is L yun. Ngayon, next tayo dito. Ito, tinry ko lang nag-experiment lang ako. Kumari, ano bang word sa atin yung malapit sa word na supreme? Supreme Court. Okay? Ngayon, ito po yung lumabas. Sa Google Translate po, yan po, kitang-kita po natin, no? Ito po yung mga words dyan. Vet mashpat elyon. Vet yung, meron po tayo dyang, Hebrew letter na bet, yod, tsaka taf. Okay? Or tau. Kaya vet or bait. Ngayon, yung sa naman po, mem, shin, pay, tsaka tet. Kaya mishpat,
Tapos, yun, ayin, ano ulit, may ayin, lamed, yod, wow, tsaka nun. So, meron tayong elyon. So, kung papansin nyo, ano ibig sabihin yan? Vet means house, mishpat meaning trial, tapos elyon, highest. So, kaya si Supreme Court, parang house, trial, ay, house, trial, highest, or supreme. House, trial, supreme. Ganun po. Ngayon, pag ganyan ko siya binasa, huwag niyong isipin na barok-barok ako. Actually guys, pag nag-aral kayo ng foreign language, iba-iba talaga yung nila, yung nature ng languages. Huwag niyo lagi siyang i-compare sa English. Ibang language po sila. Halimbawa, kumari sa atin sa pangalan, hindi mo sasabihin kumari, the Bogart. Hindi mo sabihin the Bogart sa English. The Bogart is in the room. Hindi mo sabihin yun. Sabihin mo lang, Bogart is in the room. Pero kapag nag-Greek ka, hindi. O kaya nag-German ka. Alam mo sa German, ganoon eh. Kumari sa English, kapag proper name, hindi mo siya ginagamitan ng the. Okay? Sasabihin mo lang yung pangalan. Pero kapag example sa Greek, gumagamit ka ng o or the. Kunwari, o Bogart. Ibig sabihin, the Bogart. Pero hindi yun grammatically wrong sa kanila. Okay? Now, yan, Supreme Court. So, yung L yun, it's not God's name. Pwede mo siyang i-connect sa lahat. Ang problema lang kasi, ito, baka may sa akin, maghamon sa akin. O magbigay ka sa Bible ng L yun na hindi ginamit na ginamit sa ibang bagay. The problem kasi sa Bible, bakit, ayaw sabihin imposible. Baka may makita kayo. Okay? Pero, para sa akin ako, nagbasa ako ng Bible. Wala pa akong nakita. Pero salamat kung meron kayo makikita. Or, nabasa ko siya. Nakalimutan ko sa sobrang dami. Diba? Tapos, ang dami ko rin naman ginagawa. Di ko na makakabisado lahat yan. Pero, lagi nila kasing kinokonik yung elyon sa Bible kay God. Since, sobrang taas yung tingin nila kay God. Amen? They will not consider other gods na most high. Okay po? Kaya wala kang makitang ganun. Pero yun, lumalabas sa mismong language nila ngayon. Ginagamit nila yung elyon, not for God lang. Ginagamit nila yan for general activities, kung ano man yung meron sa society. Okay? So, para siyang talaga, yung El, God, 'di ba? Or Elohim. Pwede mo siyang i-connect sa ibang bagay. Yung elyon, similar din po. Pero hindi, kumbaga, iba talaga yung pangalan na Yod, Hey, Wow, Hey, or yung Tetragrammaton. Para lang talaga kay God yun. Hindi mo siya pwedeng, kaya nga anong pangalan ni God? Yun na yun. Anyway, marami pa tayong makikita dito na evidences. So, eto, nag-google ako. Sa Google, type nyo lang din, Supreme Court of Israel. Ito. Ang basa dyan is, Beit HaMishpat HaElyon. Yan. Dito may ha. Okay? Pag nilagay ng ha sa una, yan, kung papansin niyo merong ha. Okay, kanina wala eh. Dito, Beit Mishpat, Elyon. Dito, meron, nung una, meron lang Beit Mishpat, Elyon. Dito, nagkaroon na siya ng Beit HaMishpat, HaElyon. So, yung ha, lang yan? Da. Okay, so pag dinirect translate natin siya, o kaya, da or off. Yun. Pwede siyang off. Example, yung pangalan ni Lord sa Hebrew. Di ba nakalagay doon, Yeshua HaNazaret, Humelech Hayedim. Yan kung papansinin nyo. Ginamit yung ha for of the house of trial of highest, or pwedeng translation doon. Kung papansinin nyo, hindi po nagbago. Yung root words, hindi po nagbago yung root words. So, kung papansin na, again, yan. So, yung elyon is not the specific name of God. Okay? They are using it in different ways. Unlike po yung tetragrammaton na sa isa lang talaga ginagamit, for God lang po yun. Now, yun. So, mali dito si Ed Lapis na si El Elyon ay branded name. Maling-mali po yun. Okay? Elohim. Dito tama siya. Ang generic name naman talaga for God is Elohim or gods, plural.
Ngayon, punta tayo dito sa Genesis 14. Actually, ito nga yung binigay ko nung nakaraan. Sobrang bigat nito eh. Ang gagawin natin dito, sabi niya, okay, papatunayan natin dito. Sabi niya, yung Elyon or Elyon Elohim, tinranslate na lang daw as God in different translation. So, dito pinapakita yung ignorance ni Ed Lapis. Okay po? Pinapakita dito yung ignorance niya. Tapos, yung ginamit niya dito sa mga ano niya, yung NOG or Name of God translation. Nagagamitin ko rin po ngayon para i-debunk siya. Dito ipapakita, eto don't get me wrong na kasi may mga ano diyan eh, may naglalagay na pinapakita ko mas magaling lang ako kay Ed Lapis. Wala akong pakialam doon. Ang sa akin, ano ba yung tama? Ayun lang yung sa akin. Okay, kasi ito sinabi niya dito. Sa mga translation daw, nalos daw yung Elyon ginawa lang daw God. Okay? Again, pag sinabi nating Elyon, according to the Jews, according to the Hebrews, according to the Israelites, when they say Elyon, it is supreme, highest. Pinakita ko po yan dito sa Google. Okay? Kino-connect nila yan, hindi lang sa Diyos. Okay? So, ibig sabihin, it is holy pag kinonik mo siya kay God. Pero, pwede siyang generic, as in generic word. Okay? Unlike yung tetragrammaton. Now, punta tayo dito sa Genesis 14. Okay? May nagtanong din po na saan ko daw ito nakikita? mekomamre.org. Okay? Yung kulay yellow yung symbol niya. mekomamre.org. So, dun nyo po ito makikita. Kaya nga yung mga nagtuturo ng mali, tapos yung mga false prophets gumagamit ng Hebrew Greek. Mga kapatid, dapat di na tayo matadaya niyan kasi sobrang open na sa atin yung mga sources. 'Di ba? Pray lang kay Lord na magbigay ng wisdom sa atin kasi siya naman talaga magbibigay. Anyway, eto Genesis 14. Dito kung papansinin nyo, nilagyan ko ng red line yung mga Elyon. Hindi ko na po babasahin lahat yan. Siyempre, ito nga, anong oras na agad tayo eh. So, yan. Tapos, yellow shade naman, or in-highlight ko ng yellow yung Most High. So, kung papansinin nyo, sabi ni Ed Lapis, yung Elyon napalitan ng God. Okay? So, dito pinapakita hindi po napalitan. Kung ano yung word na Elyon before, hanggang ngayong modern, yun pa rin po ngayon. Wala pong pagbabago yun. Hindi totoo tong sinabi niya na napalitan ng God. Ngayon, gagamit tayo ng iba pang translation. Punta tayo sa NIV. Okay? Yung Elyon Most High pa rin po, which is correct, according to the Jews. Okay? Punta tayo ng King James Version, Most High pa rin po ang ginamit. Amen po. Oh. Punta tayo na ito, ESV. Yan, Most High pa rin. Hindi siya naging God. Yung Most High, hindi siya naging God. Okay? Ngayon, punta tayo dito. Ito, sa mismong ginagamit niya. Okay? Names of God Bible. Okay? So, dito sa Names of God kasi, yung mga terms na Hebrew, nilagay nila. Yan, kung papansin niyo dito, ayan kung papansin niyo, sa King James Version, yun din naman, Most High God, Most High God, Most High God, Most High God. Sa NIV, ganun din, God Most High, God Most High, God Most High, God Most High. Doon sa ESV, God Most High, God Most High, God Most High, God Most High. Pagdating sa Names of God Bible, El Elyon, El Elyon, El Elyon, El Elyon. No problem. Okay? Problema dito ni Ed Lapis, yun nasa verse 22. Okay? Kasi dito, ayan, kitang-kita natin. Dito ang ginamit is Yehovah El Elyon. Ayun, ang linaw. Ito, naka-red marking. Okay? Naka-red. Andun yung pangalan ni God. So, kapag according sa Names of God Bible, na ginagamit ni Ed Lapis, okay? Ayon dito kay Abraham, sa Genesis 14. Maliwanag na maliwanag po yan, Ayun sabi dito, Wayomer Abram El Melech Sedom, Harimote Yadi El Yahweh El Elyon, Kone Samayim, Warets. Linaw-linaw, El Yahweh El Elyon or El Yehovah El Elyon. Wala nang takas dito sa Ed Lapis. Mali talaga siya. Even yung mismong Bible version na ginagamit niya, it doesn't support his argument. So, ano nangyari dito kay Ed Lapis? Ang ginawa ni Ed Lapis, siguro nga may napanood siya, may napakinggan siya,
o may nabasa siya, pinaniwalaan niya kagad without deeply understanding. Actually, yung ano po, yung Hebrew. Kasi maraming gumagawa ng ganyan eh. Yung babanatan ka ng mga Hebrew, mga Greek. Tapos, siyempre ikaw, di ba, layman ka lang, maano ka. May times, magtitiwala ka na lang na ayun talaga. Ako kasi, nagkaroon ako ng ano, ng, sa awa ng Diyos, kasi nga, dahil nga, praise God, nag-desire na talaga ako matuto ng Hebrew and Greek. Ito, not because, kung kapansin yung mga una kong, yung mga una kong videos, wala naman ako, hindi naman ako nagaganyan. Nagamon lang naman kasi to si si Ed Lapis eh. Pero, nung kwento ko lang, nung bata pa kasi yung Kristiyano, example yung yung pastor ko nun, sabi niya, ang meaning daw ng apostle is fathering sa Greek. Ganun. Eh, syempre, nung bata ako nun, hindi, as in, mga college, hindi pa ako nun eh. Hindi pa ako gamay nun, 'di ba? Tapos yung mga resources nun, hindi pa naman ganun kalawak. So, naniniwala lang ako. May time, sige, share pa ako sa ibang tao, ayun yung nasasabi ko. Then, nung, may nagbigay sa akin ng libro eh, na Greek. Tapos yun, nagulat ako, nakalagay kasi dun, apostle is sent out, hindi siya fathering. So, ang ginawa ko, nag-research ako sa internet, yun nga. So, nag-struggle ako nun. Parang, tama ba yung pastor ko o mali? Ba't ganito? Parang nagka-struggle ako, pero dapat tama siya. Ay, nangyayari ngayon sa mga follower ngayon ni Ed Lapis. They are trying to make sense of it, even though nonsense. Yun na po yun. Yung blatant na yung confession ni Ed Lapis. Pero yun eh, sa tingin ko, nangyari rin kasi sa akin, yung yung idolatry. O, di ba? Ako naging guilty rin naman ako doon eh. Yung pag may sinabi isang tao, para ka na magpaparot, 'di ba? Pero yun, ask the Lord for wisdom. 'Di ba sabi sa James yun eh, kapag wala kang wisdom, mag-ask ka kay Lord eh. Basta walang yabang. Huwag mong gamitin for your pride, 'di ba? For your lust. At yun, yun, marami kasing pastor ngayon, gumagamit sila ng Hebrew and Greek. Tapos, mali yung unawa nila. At may times, yun, siyempre, since mali yung interpretation nila, mali yung dadaling ka nila sa mali. Example, yung pastor ko, apostle yan, meaning fathering. So, ako yung spiritual father nyo. In the point na nagko-control sila, nangongontrol na sila. Amen? They are manipulating you na kahit anong gawin namin, hindi kayo pwede kasi kami yung spiritual parent ninyo. Kaya ganon. Di ba? Kami yung apostol ng buhay nyo. So, doon nagkakaroon ng ng kulto, tsaka mind control. Tapos, sa naman, dito, halimbawa, isipin mo, dahil mali yung pagkakaintindi ni Ed Lapis sa LL yun, binastos niya yung Diyos, di ba? Eh, paano yung mga naniwala sa kanya? Wapahamak din. Di ba po? So, don't get me wrong sa mga follower po ni Ed Lapis. Sabi niyo nga tao lang siya nagkakamali. Tanggapin niyo mali siya, hindi yung pagtatakpan niyo yung mali. Di ba? O, isend niyo to sa kanya para malaman niya. O, magsisi siya kasi binastos mo yung Diyos Dahil sa sa wrong interpretation mo or nagparot ka. Di ba po? So balik tayo dito sa sa Genesis 14:22. Yan, ang linaw po. Sinabi dito sa Hebrew, El Yahweh El Elyon. Okay? Pagdating dun sa Names of God Bible, sinabi dito sa mismong Biblia ni Ed Lapis, Yahweh El Elyon. Sino si El Elyon? Si Yahweh po. Or si Yehovah. Okay? Yung tetragrammaton po. Ngayon, ito, gumamit pa ako dito ng other examples, no? So, Psalms 91. Kung mapapansin niyo 2 times binanggit yung Most High. So, yan. Okay, ginamit po yung Most High dyan. Tapos, sino yung Most High dito sa Psalms 91? Kung mapapansin niyo yung Most High dito sa Psalms 91, ito sa verse 2. I will say of the Lord. Yung Lord dito, kung papansinin niyo, yan, no? Layewa. Ayan, no? Ang linaw-linaw, oh. Diba? So, according sa Psalms 91,
'di ba? Sino yung Most High? Sino yung Elyon? Sa verse 2 yan, si Yahweh pa rin, si Yehovah. Ayan, dalawang beses ginamit, Sa verse 9, for thou hast made the Lord. Ayan, sabi dito, Kiyata Yehovah, Masih. 'Di ba? Elyon Samta, Meoneka. Ayan, linaw-linaw, 'di ba? Si Yahweh or si Yehovah, siya po si Elyon. Siya po yun. Gagamit tayo ng ibang version, NIV. Yan na naman po. Most High, Most High. Sino daw yung Most High? Si Lord. Capital Lord. Di ba? Pag yun naman Hebrew, Yehovah pa rin. Yung pa rin po yun. Sa King James, ganun pa rin. Sa ESV, ganun pa rin po. Tapos, dito sa Name of God Bible, ayan pa rin po yun. Di ba? Di ba? Binasa natin kanina yung Hebrew. Basahin natin yung verse 9 ng Psalms 91. You, O Yahweh, are my makshe. You have made Elyon your home. Di ba? Yan po, basahin po natin yung Psalms 91. Sabi dito, Kiyate Yahweh makshe, Elyon Samta, Mewoneka. Di ba? Ang linaw-linaw po, ito po yung Psalms 91. Sino daw si Elyon? Ang linaw po, si Yahweh. Si Yehovah, di ba? Ngayon, pag tinignan po natin dito sa iba-ibang version, yung pa rin yan, Most High. Most High. Sino daw yun? Si Lord. Sa King James, ganoon din po. Linaw-linaw po. Dito po sa ESV, ganoon din po, mga kapatid. Tapos, kung titignan po natin dito sa Psalms 91, ang linaw din po. Basahin natin yung verse 9. Okay, basahin natin tong verse 9 dito sa Psalms 91 ng Names of God Bible. You, O Yahweh, are my makshe. You have been Elyon your home. Diba? You have made Elyon your home. Ayan, So, sino si Elyon? Si Yahweh. Nadaya kayo niyan, Di ba po? At alam nyo kasi, bakit ko nasabi na minabasa lang siya, minapanood lang siya. Dati pa kasi yan. Dati pa yung doctrine na yan. Ang dami ko na napanood dati na ng mga, kung akala nila nag-i-expose sila ng truth. Yung pala, sila nadaya lamang. Ito, punta tayo sa Numbers 24. Yan, ginamit na naman dito yung Most High. Okay? So, dito kung papansinin nyo sa Numbers 24. Ginamit dito yung Elyon uli. Okay? Ginamit na naman po dito yung Elyon sa iba-ibang versions. Yan. Okay? Pakita ko na lang po para mabilis tayo. Yan, chapter 47 verse 3. For the Lord is Most High. Okay? Yan na naman. Ginamit na naman yung pangalan ni Lord. 'Di ba? Yung tetragrammaton. Ayun, ang linaw. Kewa Elionora. Ayun, linaw-linaw. Ano ba bang linaw ang kailangan natin gawin? Ayan po, linaw-linaw. Sa Name of God version, yung verse 3, yung conventional verse 3 ng chapter 47. Verse 2 sa NOG. No problem dyan kasi may times talaga nauusog yung mga verses. Depende sa version tsaka sa anong manuscript yung ginamit. So anyway, sabi dito sa verse 2, we must fear Yahweh Elyon. He is the great Melech of the whole earth. Ang linaw, di ba? Yan pa yung ginamit ni ni Ed Lapis. So transparent na transparent, di ba? Cherry pick pa more. Hahanap yung shoot sa doktrina, tapos itatago yung mga verses na kokontra sa kanya. Dapat lahat papakita natin. Psalms chapter 21. Sabi dito, Elyon na naman yung ginamit. Ito lang, balik lang ako dun sa sabi niya na wala daw yung Elyon naging God na lang. Hindi Again, Elyon is not God. Elyon is Most High. Supreme, pinakamataas. Na-preserve po. 'Di ba? So, doon ako na yung arrogance na sisiraan mo yung Bible translation para lang magmukha kang tama. Bad po 'yun.
Very, very bad. Ayan, Psalm 7, Most High na naman. Ito, ginamit na naman si ano. Sa English, din ito, Lord Most High. O, ginamit na naman is Jehovah Elyon. Ayun na naman, no. Sabi pa nga dito, no. Shem Jehovah Elyon. Shem. Ibig sabihin, name. Ni Yahweh. Elyon. Most High. Diba? Yan, dito sa Deuteronomy chapter 32. Yan. When the Most High. And, Elyon na naman po yung ginamit. Hindi totoo yung sinabi ni Ed Lapis na nawala, naging God na lang. Hindi po totoo yun. Baka narinig niya dun sa nagkwento sa kanya. O sa video na pinanood niya. O kaya dun sa nabasa niya. Diba? Yung kasi yung madalas kapag, ito guys I'm not saying na hustler ako sa Hebrew. Hindi naman. Pero, do not pretend to be knowledgeable on something you're not. Hindi po maganda yun. Lying pa rin yun. Diba? Sabi mo, nabasa mo dito. Ganyan. Kasi yun, na ano niya lang yan. Na ginaya niya lang. Napaniwala ka agad siya. Yun po yun. O yan. So, Lamentations 3. Diba? Si Jeremiah. Yan. Elyon pa rin po yung ginamit dito. So, kitang-kita nyo po, halos nasa buong Biblia na hindi po nawala, gaya ng sinasabi ni Ed Lapis, hindi po nawala yung pangalan na God. Okay, na-preserve po siya mga kapatid. Ngayon, ginamit niya tong Psalms 82. Okay, so ito grabe to. Sobrang deceiving to. Ang pagkakasabi niya dyan, ang alam ko pagkakasabi niya dyan ito. Yung pagkakasabi niya dito, parang dito sa Psalms 82, dito na preserve talaga, nawala na yung iba dito na lang talaga na preserve yung nagkaroon tayo ng ng pangalan talaga ng Diyos. So again, dito, nagkaroon siya ng nag-presume siya na Elyon na talaga, without any more explanation, basta Elyon. Tinatatak niya sa isip ng tao na wala ang pangalan ng Diyos, Elyon talaga pa. Anong basihan mo? Wala siyang basihan. Okay? Gumawa siya ng istorya from a very short verse. Ayun yung problema natin. Yung magtuturo ka, bawal i-chismis yung tao. Bawal gawa ng kwento yung tao. Di ba? Pero yung Diyos, yan mo, chinismis nila ng ganito kalaki. Yung Rolando Garcia ba yun? Sinabihan pa ng demonyo. Kita niyo yung arrogance. Now, sabi dito, okay, so Psalms 82, Elohim, ito nakasulat on Names of God Bible. Elohim, God takes His place in His own assembly. He pronounced judgment among the gods. Okay? Actually, yung gods dyan is small g. Pag binasa niyo Hebrew, Elohim po rin po yan. Kaya nga sabi ko sa inyo, hindi yan, I said you are gods. You are all the sons of Elyon. Okay? Now, ito, dito papasok yung sinasabi ko sa inyo nung part 1. Okay? Kung meron pong mga nanonood ngayon, hindi pa napapanood yung part 1. Panoorin nyo po na kapag gagawa tayo ng doctrine, make it sure. Hindi, yung doctrine mo, hindi po isolated verse. Hindi ka nag-cherry pick. Kailangan buong Bible nag-a-agree dun sa doctrine mo. Yung kung paano mo i-interpret yung Bible verse. Kailangan nag-unite siya sa ibang Bible verses. Ngayon, dito sa ginawa ni Ed Lapis, okay, ang ginawa niya dito, meron siyang argument. Yung argument niya, si Elyon, si God. Ayun ang totoong pangalan ni God. Okay, hindi si Yahweh. Si Elyon, magkaiba sila. Okay? Ngayon, ito po yung isang technique na nagagawin natin. Okay? Kung bakit sobrang malinong analysis dito ni Ed Lapis. Again, siguro nasanay na si Ed Lapis na mag-cherry pick siya ng isang Bible verse, gagawan niya ng maraming kwento. Okay, yung Bible verse na yun. Tapos papalakpakan siya ng mga tao. Nasanay na siya ng ganun. Di ba? Tatayo siya doon without knowing the reality and the truth of it. Basta magsasalita lang siya dyan. Now, eto. Paano natin siya i-analyze ang maayos? So, number 1, sabi dito, nung Psalmer, okay, sabi ni Ed Lapis, yung Psalmer daw, ni-reveal ang totoong pangalan ng Diyos na Elyon. Okay? Hindi Yahweh. So, dapat yung Psalmer ay mag-agree kay Ed Lapis.
Okay? Yung mga awit na gagawin niya, kailangan, it's either pinaghiwalay niya si Yahweh at Elyon. Okay? O kaya, specifically, pinakita niya sa atin na yung Elyon is not, a generic word. Okay? Kailangan para lang kay God talaga to. 'Di ba? Now, sino ba yung nagsulat nito? Yung nagsulat po nito, si Asaph. Okay, o si Asaph. So, punta po tayo dito sa Psalms chapter 82. Kaya mahalaga yung guys, yung sa ibang Bible verse kasi tinatanggal na yung gumawa ng psalm eh. Dito kasi sa Hebrew, sa King James din, hindi nila tinanggal. Ang difference lang, kung makapansin nyo dito sa Masoretic text na ginagamit natin, may time sobra or kulang ng verse. Kasi yan, lang naman yan eh. Paglalagay lang naman ng number yan. Kumari, sa Bible natin, yung A Psalm of Asaph, may nilagay nila sa verse 1. Okay? Kaya may times, yung verse, yung mismong A Psalm of Asaph, naka verse 1 na to yun. May times naman, sinasama na nila sa verse 2. 'Di ba? Kaya may times, yung 8 ng modern Bible natin, may 9 naman dun sa Masoretic text. Okay? Pero, wala namang dyan. Wala namang discrepancy dyan. Number lang yan. Nung sinulat talaga yung Bible, wala naman chapter and verses eh. Ang mahalaga yung Toth. Okay? So, sabi sa verse 1, basahin natin yung Psalms 82. Yan o. Mismor li Asaph. Yan o, Mismor li Asaph. A Psalm of Asaph. So, si Asaph po yan. Okay? Ngayon, according sa Psalms 82, okay? Sinabi niya dyan, binanggit niya dyan yung Most High, yung Elyon. Okay? So, saan? Sa verse 6. Sinabi niya yung Elyon sa verse 6. Basahin po natin sa ibang mga, mga Bible verses, mga Bible chapters. Sa mga Bible translations. Okay. Sorry kasi antok na ako. Anyway, yan. So, kitang-kita po natin, yan, sa NIV, sa King James, tsaka sa ESV. At kung titingnan nyo po, okay, doon sa sa names of God, tingnan nyo to yung gods, kung papansin yung gods. Ito po, sa Hebrew po, walang small, big letter. Ako ay hindi ko ginagamit yung small, big, or big, small letter argument. Hindi ko siya ginagamit kasi, especially sa Hebrew. Kasi po, wala naman silang small or capital or small G or small letters. Wala po. Puro capital po yung Hebrew. Okay. So, yung naglagay na ng small capital dyan, yung English na. Okay. Para mas madali nating mabasa. Naglagay na sila ng sarili nilang dyan. Yung mga translator. Pinadali na nila sa reader. Okay. Ito kasi, yung mga Hebrews, pag ibinabasa nila ito, dahil nga sanay sila sa language, nagigets kagad nila. Anyway, ito na. So, sa verse 6 sabi, I said, you are gods, you are sons of Elyon. Okay? So, pag binasa po natin dito sa sa Hebrew, sabi dito, Ani Amarte Elohim. Yan yung Elohim, ginamit siya for gods. 'Di ba? Ayoko na lang ulit-ulitin. Ating ubani Elyon Kurikem. You children, most high, all of you. Ayun yung gustong sabihin dito. Okay. So, yan. Ginamit po yung Elyon sa 82. Ngayon, paano natin to So, kailangan makita natin yung mga sulat ni Asaph. Na, kinonect niya ba yung Yahweh? Iniba niya ba yung pangalan ng Yahweh? 'Di ba? Kasi according kay Ed Lapis, itong Psalms 82 ang nagpapakita na ito yung totoong pangalan ng Diyos. Okay? Which is wala. Walang sinasabing gano'n. Okay po? Pero, sige, for the sake of the argument, 'di ba? So, dapat makakuha tayo ng iba pang Bible verses na magsusupport diyan. So, ang problema dito ni Ed Lapis, yung next chapter. Okay? Sabi sa Psalms chapter 83, sino ang gumawa nung Psalms chapter 83? Basahin natin yung verse 1. Okay? Sabi dito, a song, a psalm of Asaph. Okay? So, basahin po natin yung Hebrew. Sir, song,
Mismorli Asaph. A Psalm of Asaph. O yan, kay Asaph po to Ngayon, punta tayo dito sa 17. Okay, so sa English sabi, fill their face with shame, that they may seek thy name, O Lord. So, ano yung name? Di ba? Ano yung name dito? E di yung Yehovah, Yahweh pa rin. Ayan, no. Shemecha, Yahweh. Ayan, no. Ang linaw-linaw. Ayan, no. Wedewo Ata Shemecha, Yahweh, or Yehovah. Okay? Lavedeka Elyon, Al-Kalaharetz. Ang linaw-linaw, oh. Para daw makilala nila yung pangalang Yahweh sa buong mundo. Ngayon, punta tayo dito sa 19, in last verse. So, kung paano yung sabi dito, that they may know that is thou alone, whose name is the Lord, the Most High over all the earth. No? O, punta tayo dito. Okay. Ito talaga parang uppercut to na malupit. Sabi diyan, that they may know that it is thou alone, whose name is the Lord. Na ikaw ang nag-iisa, Yahweh, the Most High, ang Elyon ng buong mundo. O tinagalog ko na. Yan, pag pumunta ka ng NIV, let them know that you, whose name is the Lord, that you alone are the Most High over all the earth. Di ba? Ang linaw-linaw po. O ito po sa sa Psalms 83. So ito, punta muna tayo dito sa 17. Okay, actually 16 to ng ng modern Hebrew. Yung 17 dito sa Masoretic text. So sabi dito, Maripanem Kalon, Wibakshu, Shimecha Yahweh, or Yehovah. So kung papansin nyo dito, yan, fill their faces with shame. Mapahiya sila, that they may seek your name, Yehovah, or Yahweh. Para hanapin yung pangalan ni Yahweh. 'Di ba? At ito na yung verse 19 na 18 sa Masoretic. 17 ba 18? Wait lang. Yun, 18. Dito 19 sa Masoretic, tapos 18 dito sa Modern Bible. Okay? Pero kung papansinin nyo, Englishin muna natin Sabi dito, that they may know that it is thou alone whose name is the Lord, the Most High over all the earth. Di ba? So sabi dito, ikaw ang nag-iisa. Ay hindi, sorry. Upang malaman nila na ikaw ang nag-iisa na ang pangalan ay Panginoon o Lord, L-O-R-D, o Yahweh. Ang the Most High, ang Elyon ng buong mundo. Amen? Sabi ito, let them know that you whose name is the Lord, that you alone are the Most High over all the earth. Same lang din. Okay? So, actually, pag binasa natin yan, hindi yun talaga Diba? Sabi dyan, Uyedeo Ata Shimcha Yahweh, or Yehovah. Levedeka Elyon Al-Khalharetz. Ayun din yun Uyedeo, that they shall or they may. Kiyata, no. Shimcha Yahweh, whose name or your name, Yehovah or Yahweh. Levedeka, yan? You alone, as in nag-iisa ka. Elyon or Elyon. So, si Yahweh pala. Okay? Levedeka Elyon, ang nag-iisang Elyon. Ito, kung sabi ko sa inyo, uppercut na malupit to. Diba? Ayan na. Pakiusap. Buksan nyo yung mga mata nyo. Sa King James, ganun din naman that men may know that thou, whose name alone is Yehovah, are the Most High over all the earth. ESV, that they may know that you alone, whose name is the Lord, are the Most High over all the earth. Ito yung malupit. Ito gamit dito ni ni Ed Lapis, yung Name of God Bible. Ito tingnan nyo to. So that they must acknowledge you. Okay? Your name is Yahweh. You alone are Elyon of the whole earth. Kanino po galing yan? Kay Asaph po. Amen?
Kuha po ba? So, anong ginagawa dito ni Ed Lapis? Cherry picking. Meron siyang doktrina, kukuha siya ng Bible verse, kahit hindi yun yung pinaka-fit doon, gagamitin niya without further studies. Bakit? Kasi ayun na nga yung pinapaniwalaan niya, mga kapatid. Yun na yun. Parang ano lang yan, Catholic. Kahit nakasulat na bawal sumamba sa Diyos-Diyosan, bawal yung mga imahe rebulto para sambahin. Gagawin pa rin nila yun. 'Di ba? Now, kaya nga ako sa mga born again sa mga Christian. Ako Christian ako, born again Christian. Eto, huwag kayong masyadong sa Katoliko na may mga idolatry. Kayo nga may idolatry din eh. Tingnan mo nga to. Oh, sasabihin nyo, hindi yung nakasulat dito na ganyan. Bawal rebulto kami, kaya wala kami rin. Yabang-yabang mo. Tapos yung tao na yan, di ba? Even though nonsense na yung mga sinasabi nila, you're making sense of it. Di ba? Anong gagawin ng Katoliko dun sa Diyos-Diyosan? Ay hindi, para sa amin, ganito lang yan, ganyan. Di ba? Gagawa sila ng any way para protektahan yung doctrine nila laban sa Bible. Similar din sa nangyari ngayon sa mga nagsasabing born again sila. Na gagawin nila lahat para ipagtanggol si Ed Lapis laban sa Bible. Di ba? Bible na yung kalaban nyo eh. Oo po. Tapos sasabihin nyo sa akin na ipag-pray na lang. Dapat kausapin personal. Ano yun, special child? Siya nga publicly niya binlaspheme si Lord eh. Of course, kailangan publicly rin siya i-correct. Diba? O ngayon sabihin nyo, ikaw kasi bro, mali ka, dapat pinagpipray mo na lang. Eh, yun naman pala, mali ako eh. Dapat pinagpray nyo na lang din ako. Hindi na kayo nag-chat. Diba? Dapat, tayo? Same standard tayo. Diba? Fair lang. Walang hypocrisy. Walang respect of person. Ako ito lang, simple lang. I have, hindi ko kilala si Ed Lapis personal, di ba? May nagsasabi pa na labanan ko daw ng debate para daw fair. Hindi naman lumalaban ng debate yan. Di ba? Oh. Kahit amunin ko yan, hindi naman lalaban yan. So, yung hamon nyo, halatang hindi mangyayari. Anyway, yun, hindi ko naman ito sinabi para magalit, magyabang ganyan. Yung mali ay mali. Yun lang yun. At yung doctrine nila, sila ni Rolando Garcia, ay damnable. Talagang bulaan yan. Dadalhin nila yung mga tao sa impyerno. 'Di ba? Si Pedro nga 'di ba? Ulitin ko lang sa inyo si Pedro. Ang naging soft lang si Pedro. 'Di ba, Lord, hindi pwede sa yan, hindi gang. Anong tawag sa kanya ni Lord? Oy, Satanas, punta ka sa likod ko. What if mamatay si Pedro sa oras na 'yon? Nilalabanan niya pala yung kalooban ng Diyos. 'Di ba? Saan siya mapupunta? Sa impyerno. Paano yung mga followers ni Ed Lapis na naniwala na si Yahweh daw ay isang masamang anghel? Sa tingin mo sa langit sila mapupunta? Di ba? At ito nagbigay ako ng iba pang mga dito. Ito yung Psalms of Asaph. And dito po kung papansinin nyo, 12 yung Psalms niya, 50, sa Masoretic, okay, yung mismong Hebrew, yung chapter 50, tapos 70 to 83. Okay, tapos sa Septuagint, 49, sa siya nag-start, tapos 72 to 82. Septuagint ay yung first Greek Old Testament. Okay po. Nung yan 400 years of silence bago dumating si Lord. Okay, 300 years bago dumating si Lord, something like that. Sabi diyan, they are located in the book of Psalms. So, ayun na. So, ito po yun, niready ko na dito. Okay, yung mga pangalan ni Huwa na nabanggit ni Asaph. Asaph never mentioned Yahweh as an evil entity. Amen? Instead, kung babasahin nyo po ito ng masinsinan, makikita nyo po na sa lahat ng mga sinabi ni Asaph, okay, pero dito sa 73, hindi nabanggit yung yung Yehovah. Adonai lang. Okay, yan, sa verse 20. Adonai lang ang ginamit. Tapos puro
Yun, puro Elohim. Okay, so, dito sa Psalm 74, meron din. Okay, so sa atin po, ano na lang natin yan. Never pong ginamit ni Asaph yung name ni God or ni Yehovah o ni nung tetragrammaton para sa para pakita na hindi yan yung Diyos natin na sinasabi ni Ed Lapis. Dapat, 'di ba? Pag kukuha ka ng isang Bible verse, kailangan suportado siya ng buong Biblia. Amen. Doon nagkakaroon tayo ng false doctrines eh. Yan, ang linaw-linaw po. Ano yun na lang, post nyo na lang po para po makita nyo po na maigi. So, dito, napatunayan natin na hindi okay, sa part 2 pa lang, napatunayan na natin yan, na yung El Elyon, ay not the proper name. Kinokonik yan sa ibang bagay, sa, yung Elohim, yung El, kinokonik yan sa other gods. Yung Elyon, sa Bible kasi, pag Most High talaga, kay God talaga nila nilalagay. Pero yun nga, pinakita ko sa inyo, sa Hebrew, modern Hebrew, ginagamit nilang Elyon for different words. Basta ang pinakamataas, supreme, ginagamit nilang Elyon. Not as holy as the Tetragrammaton. So, yung Elohim, tama siya dyan, na generic lang yung title nun. Yung Elyon, tsaka yung Elyon Elohim, na God na lang daw sa Bible. No, that's wrong. So pinakita ko po sa inyo dito. Ito lang sa isang maliit na parte ng turo ni Ed Lapis, sobrang daming mali po. Okay? So, kita-kita po tayo sa part 4, mga kapatid. God bless po.